Good morning, NCAP family. Ready na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Ay, di pa yata ready. Ayan. Okay, tayo po ay mananamba na sa ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso, ang ating isip, at ang ating espiritu sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Sabi po sa Psalms 47, kaya po tayo ay mag-aawitan ngayon. Dahil sabi po sa Psalm 47, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Kaya tayo po ngayon ay dudulog sa panalangin bilang paghahanda ng ating physical na katawan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. O Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa hininga, sa panibagong araw, panibagong pag-asa sa amin, sa bawat isa, O God. Sa umaga pong ito, wala po kaming iisipin, gagawin, kundi sambahin kayo sa spirito at katotohanan, O God. Sana po, Panginoon, ay maging masigasig po kami, Lord, sa pagsamba sa inyo. Pumalakpak po kami. Gamitin po namin ang aming mga kamay sa pagpalakpak, ang aming mga bibig sa pag-awit, at ang aming mga paa sa pagsayaw, sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. At sa aming mga kasama na wala pa rito, Lord, ingatan niyo po sila, Lord, at maging katagumpayan po sa kanila ang pagpunta sa lugar na ito. At ganoon din po, Lord, sa mga in-invite po namin, Panginoon, nawa po, hindi po sila magdalawang isip, kundi po tanggapin mo po nila ang aming imbitasyon na makasama po namin sila, Panginoon, sa umagang ito, sa pagpupuri, sa pagsasimba sa inyo, Panginoon. Sa inyo lamang po namin, Panginoon, inaalay ang mga awit at ang mga kanta na papuri sa umagang ito, God. Tanggapin niyo po ito ng may kagalakan, Panginoon, at kayo po ay malugod sa aming pag-aawitan sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng aming dakilang Diyos. Amen. At ang lahat ng tao ay masabing, Amen. Hallelujah. Your love never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You give your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your heart, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but like you change. I wanna be with you, I wanna be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You give your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your heart, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but like you change. Now I wanna be with you, now I wanna be with you. That you're near, everything is
Let's continue to worship our God, our Savior, the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. With hands lifted high, I know you heard my cry, oh mercy. Jesus, Son of God, your love goes on and finds me. Glory and divine, unmeasured and divine, all worship. You and you alone, majestic on the throne of heaven. Oh, of heaven, hear the mountains tremble. Our God is strong and able. Your kingdom come down. Your kingdom come down. Merciful and mighty, for love you look on 99. Savior to the last to die. Savior to me. My Savior, with hands lifted high, I know you've heard my cry, oh mercy. Jesus, Son of God, your love goes on and finds me. Oh, and finds me. Oh, the sun across the road. I hope what I know, that you are my big tower, fortress
are the way maker of all things, oh God. Hallelujah. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. We sing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that it's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I could see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Whoa. Even when I can see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
impossible. Amen? Lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, lahat ng pain, suffering na dinaranas natin, kaya ng pagalingin ng ating Panginoon. Kaya niya tayong tulungan sa lahat ng kabigatan natin. Ang problema natin, maliit, kukumpara sa ating Waymaker. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Na-miss ko kayo last Sunday, no? Last Sunday ay nasa Batangas ako at 3 araw po kami doon. At salamat sa Panginoon dahil naitawid naman yung 3 araw na yon, no? Yung first 2 days ay napaka-tense kasi yun yung time na magpipresent kami ng aming management plan sa harap ng mga big boss, no? So kaya yung first day, pinauna yung mga matatagal na sa kumpanya, no? And then kami mga baguhan nung second day, no? So kaya yung first and second day napaka-tense, no? Kasi kailangan namin isa-isa kaming tumayo sa harapan, nag-present ng aming management plan. Pagpala ganon, kahit sanay ka nang tumatayo sa harapan, masyadong nervyos pa rin ang inabot ko. At tuyong-tuyo yung laway ko pagbaba ako doon sa stage, no? Kasi I have to present and defend yung aking ginawang management plan at kung may mga questions sila, kailangan kong sagutin, no? So para akong nag-defend ng thesis, no? Medyo maganda yung place, nasa isang resort kami, kaya lang hindi ko rin na-enjoy yung mga amenities nila. Dinaan ko na lang sa tulog, yung aking para naman kahit papano makapahinga. And then nung Sunday, kasi nung Sunday tapos na yung aming mga presentations, so supposed to be swimming na, pero nag-decide ako na magpasundo ako doon sa friend kong pastor doon sa Lipa, no? So kaya nag-attend ako ng service nila doon sa Lipa City, no? So magang-maga sinundo ako nung kaibigan kong pastor at doon ako nag-attend ng service sa kanila. And then after that, dumiretso na kami dito, no? So salamat sa Panginoon sa natapos na aming presentation at sa ating pong pagpapatuloy sa ating series na pinamagatan nating Bring a Friend, no? Nagkamali yata ako dito ng paglagay ng title, no? Dapat yata ang ginawa nating title dito ay Bring a Member, hindi Bring a Friend. Kasi supposed to be yung member ang magi-invite na kanilang friends, pero mukhang kailangan ding i-invite yung member, no? Na dapat sana magi-invite na kanilang mga friends, no? So, kung mahal po natin ang Panginoon, kung mahal natin ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay, dalhin po natin sila sa Panginoon. Let us pray more, no? Let us pray hard for them. And let us take the initiative to invite them, no? Huwag nating hintayin lang na pumunta sila rito. We have to take the initiative to invite them and to bring them here, no? So, kasi pag hihintayin po natin sila magkusa, nako, baka nag-rapture na't lahat, wala pa rin, no? So, isipin na lang po natin, pagdating ng panahon, nag-e-enjoy ka doon sa langit, pero yung friends and loved ones mo, nandoon sa kabilang banda, no? Di ba napakalungkot na pangyayari yon, no? Habang nag-e-enjoy ka doon sa langit, sa piling ng Panginoon, yung mga friends and loved ones, nandoon sa kabilang side, at nagdurusa, no? So, tandaan po natin yon, isipin po natin yan. Huwag po natin ipagwalang bahala yan, no? That's why nagkaroon po tayo ng ganitong programa to bring a friend, to bring our friends and loved ones to church para po sila rin ay madala sa Panginoon, no? So this morning we'll be talking about the benefits of inviting someone to church, no? Ano po ba yung mga benepisyo, no, na kapag tayo ay nag-invite ng ating friends and loved ones sa church, okay? Basahin po natin ang ating text sa umaga ito sa Matthew 11:28-30. Sabi po rito, dalawa po yung ating text na titingnan. Matthew 28,
11 to 30. Ang sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa English po ganito pagkakasabi, Come to me all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ito pong verse na ito ay isang napaka-powerful na invitation. No? Pero bagong lahat, tayo po ay manalangin. No? Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Muli po kaming binigyan ng kalakasan, kalusugan, at ng katagumpayan, Panginoon, na kami po ay pumunta sa lugar na ito at sama-samang itaas at sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nag-exert ng efforts, nag-decide at pinili, Panginoon, na pumarito upang ikaw ay makapiling at ang iyong presensya ay aming maranasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka po tumitingin sa bilang. Salamat, Panginoon, dahil ang tinitingnan nyo ay ang puso ng bawat isa. At nawa nga po, masumpungan nyo ang puso ng bawat isa na malinis at katanggap-tanggap sa inyong harapan. Nawa masumpungan po ninyo ng bawat isa sa amin ay karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan, Panginoon. At kung meron nga po mga balakid, meron nga po mga karumihan na nagiging hadlang upang kami po ay makatayo sa inyong presensya at ma-enjoy ang inyong presensya, Panginoon, dalayan ko po na pakalinisin niyo po ang lahat ng ito. Alisin niyo po ang lahat ng hadlang, alisin niyo po ang lahat ng balakid upang kami po ay makapag-enjoy, makapahinga sa inyong presensya. Salamat po sa inyong salita na aming pagbubulayan sa mga oras ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So this verse, Matthew 11:28 to 30, is a great invitation from no other than Jesus Himself. Siya mismo yung nag-aanyaya sa atin sa mga talatang ito na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang sabi niya, ang lahat ng nabibigatan, ang lahat ng napapagal sa mga pasanin, ang sabi ng Panginoon, ang Kanyang paanyaya, lumapit kayo sa akin. At ang sabi niya, ang Kanyang pangako sa lahat ng lalapit sa Kanya, ang sabi niya, kayo ay makasusumpong ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. No? Again, this verse is a great invitation from no other than Jesus Himself, the Prince of Peace, and He is inviting us to come as you are and live different. No? Jesus is inviting us to come as you are and live different in this place, in His presence. In other texts, in Matthew chapter 28, 19 to 20, sabi na, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Mga kapatid, yung pong idea na tayo ay mag-invite. Ang bawat Kristiyano ay merong responsibilidad. Tayo po ay inatasan ng Panginoon. Ang bawat sa atin, inatasan ng Panginoon na humayo. Sabi niya, go and make disciples of all nations. The idea behind inviting someone to church is that each Christian is responsible for sharing the gospel with at least one person at a time. And this can be done in a variety of ways. Marami pong way para tayo ay makapag-share ng gospel sa isang tao. It may be
inviting someone to church, kagaya po ng ina-announce ko from the last 3 days or 3 Sundays. No? Nasa fourth Sunday na po tayo, and supposed to be, this will be the day that we will bring those who we are inviting. No? Pero, kaya nasabi ko kanina, kailangan niya ito, member ang in-invite. No? Yung mag-i-invite kasi, wala rito. So, paano pupunta yung in-invite? No? Now, pwede tayong mag-start sa pag-invite. Or, pwede rin tayong mag-share ng Bible verse, or simply starting a conversation. O, kwento-kwento lang. Kwento-kwento about faith. No? Simpleng conversation, simpleng kwentuhan about faith. This can be a good start. No? The phrase, +1, or each one reach one, can be a helpful reminder that we are all part of a larger mission to reach the world with the gospel. Alam niyo po, kung ginagawa natin yung ating part in reaching the world for Christ, we can make a difference. If we are doing our part in reaching the gospel for Christ, in reaching the world with the gospel of Christ, we can make a big impact. We can make a big difference. Doon po sa passage natin today, inaanyahan po tayo ng Panginoon to come to Him. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lumapit sa Kanya at mamahinga. Itong invitation, ito isang powerful invitation, at ito isang bagay na nais ng Panginoon na ating i-extend sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga unbelievers, sa mga hindi pa mananampalataya. So when we invite someone to church, we are inviting them to experience the peace and joy that only Jesus can give. Si Jesus lang po ang makakapagdulot, makakapagbigay ng totoong kapayapaan, ng totoong kagalakan sa buhay ng isang tao. So, tandaan po natin, when we invite someone to church, we are inviting them to experience the peace and joy that only Jesus can give. And this joy and peace, hindi po natin matatagpuan sa mga material na bagay. This joy and peace, hindi po natin matatagpuan sa mundo. This joy and peace, hindi po natin matatagpuan sa mga barkada. This joy and peace, hindi po natin matatagpuan sa anumang hobbies na ginagawa natin. This joy and peace, only Jesus can give. So, tingnan natin, bakit ba talaga kailangan nating mag-invite? Why should we invite someone to church? Maraming reasons bakit kailangan nating mag-invite sa church. First, dito natin sa church makikilala ang Panginoon at matututunan kung gaano tayo kamahal. At ito rin ay isang lugar kung saan ay makakakonect tayo sa ibang Christians at makakapag-build ng mga bagong relationships. Additionally, church is a place where we can worship God and experience His presence. Aside from that, ito yung mga sumusunod ay ilan sa mga reasons why we should invite someone to church. Una, to share the love of Christ. Again, church is a place where we can come together to worship God and learn more about His love for us. No? So kapag nag-i-invite tayo ng isang tao papunta sa church, we are sharing the love of Christ with them. No? It's a simple invitation, but it can bring lasting impact in the life of a person that you are inviting. Simpleng imbitasyon lang po yan. Pero kapag siya pagpunta sa church na kilala sa Panginoon, yung pong impact nung ginawa mong simpleng invitation na yan, long term po yung effect sa kanya.
Lifetime yung effect. And even doon sa kabilang buhay. No? Kasi pag makakilala sa Panginoon, sigurado, langit siya. Pero, kung hindi mo siya in-invite, hindi siya nagkaroon ng opportunity na makarinig ng mabuting balita at napa-impyerno siya. No? Baka makarinig ka na lang minsan ng sulat galing doon sa friend mo na namatay. Sabi niya, wish you were here. Habang siya nagdurusa sa impyerno, susulatan ka niya, sabihin niya, wish you were here. Sana kasama kita dito. So, tandaan po natin, bakit tayo dapat mag-invite? Because we want to share the love of Christ. At kagaya ng Panginoon, ayaw natin na sila ay mapahamak. Ito rin yung nais ng Panginoon. Ayaw niyang may papahamak. That's why, sabi niya, go and make disciples. No? The reason is that to introduce them to the Christian community. Church is a place where we can build relationships with other believers. No? Dito po tayo makakapag-build ng relationship sa mga kapwa Kristiyano. At dito po tayo makakakuha ng support. Dito po tayo makakapagpalakasan. Dito natin makakapag-suporta sa bawat isa para yung ating faith, sama-sama tayo na lumago sa Panginoon. When we invite someone to church, we are giving them the opportunity to experience that community. No? Binibigyan natin sila ng pagkakataon na ma-experience yung komunidad ng isang Kristiyano. Na ma-experience yung love ni Jesus through us. To help them grow in their faith. Church can be a great resource for learning more about the Bible and Christian beliefs. When we invite someone to church, we are giving them the opportunity to grow in faith. Eto, to show them that they are not alone. Kapag nag-invite ka, sinasabi mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. You are not alone. Baka mamaya yung friend mo na yun, yung loved one na yan, depressed na pala. At kailangan na makakausap, pero hindi mo pinansin, nabalitaan mo na lang, nagbigti. Ba? So, by inviting them, you are showing to them, you are telling them, hindi ka nag-iisa. Narito ako. I'm here for you. And then to show them that they are not alone, and then to make a difference in the world. Church can be a force for good in the world. When we invite someone to church, we are giving them the opportunity to be part of that force. Number 2, yan yung why. Bakit? Bakit natin ito kailangan gawin? Yan yung mga reasons. To share the gospel, to introduce them to Christian community, to help them grow in their faith, to show that they are not alone, and to make a difference in the world. Now, pupunta naman tayo dun sa how, paano. Nakita natin yung bakit, tingnan naman natin ngayon kung paano. Paano nga ba? How can we invite someone to church? No? Sabi ng iba, simple lang naman, tayain mo lang naman. No? Pero ito yung mga suggested na action or steps na pwede natin gawin kung paano tayo makakapag-invite. No? Tingnan po natin. There are many different ways. No? Maraming ways para makapag-invite tayo ng friends and loved ones, and we can direct and simply ask them, no? Na, halika, sama ka sa akin sa linggo, dadaanan kita. 9:30, nandyan ako sa bahay mo. No? Simple lang, di ba? No? So, pero dapat, you have to pray for that person. Bago mo siya daanan, bago siya ma-invite, pray for the person. Napakahalaga na ibabad natin siya sa panalangin. Panalangin natin siya ng husto. No?
Actually, yung mga listahan na inilista no last time, nung first Sunday, out of the list na inilista dyan sa maliit na papel, nakapaglista po tayo ng 35 individuals. 35 na tao po yung inilista ninyo, na i-invite ninyo dito. No? So, start praying for that person. No? Para pag pinuntahan mo siya, prepared na, ready na yung heart niya. Kapag dinala mo siya rito, hinog na siya, ready na yung heart niya na makarinig ng mabuting balita. No? So ask God na pag pinuntahan mo siya para invite, hilingin mo sa Panginoon na ilagay sa bibig mo, ilagay sa labi mo yung tamang salita na dapat mong sabihin. Ask God for the right words and the right heart to invite them. So we have to pray. Pray for the person. And then, let's be genuine and sincere. No? Don't invite someone to church just because you feel like you have to. Huwag kang mag-invite kung nafe-feel mo na dahil sinabi ni pastor mag-invite. Sige nga, mag-invite na lang ako. No? You have to be genuine and sincere. Huwag yung napilitan lang. Dahil yung i-invite mo, pipilitin mo lang din. Don't invite someone to church just because you feel like you have to. Invite them because you want them to experience the love of Christ and the community of church. Kapag nag-invite ka, dapat ang motibo mo ay gusto mong maranasan niya yung pag-ibig ng Panginoon Kristo. At gusto mong maranasan niya yung komunidad ng isang Kristiyanong komunidad. So, be genuine and sincere. And then, be specific. Sabihin mo, saan kayo pupunta? Baka may, halika, lood tayo sine. Tapos bigla mo dinala sa church. Patay tayo dyan. No? Halika, manonood tayong concert ng BTS. Tapos, dinala mo sa praise and worship sa church. Hindi naman niniwala sa susunod. No? So be specific. Tell the person kung saan kayo pupunta, anong church yung pupuntahan nyo, and what time, anong oras yung service, at ano yung may expect niya. Then, be respectful. Huwag nating i-pressure yung tao. Huwag nating pilitin. Walang pilitan ito. No? Kasi baka mamaya, nakulitan lang sa'yo, napilitan lang sumama. No? So, dapat respectful pa rin tayo. Respetuhin natin kanyang decision. Don't pressure the person to come. Kung mag-no siya, kung tumanggi siya, huwag naman nating personalin. Nako, ayaw mo ha, di na tayo bate. No? So then, don't take it personally. Mamaya, tinanggihan ka, humindi. Hindi mo na siya binati, hindi mo na siya kinausap. Galit ka na sa kanya. For life na. Ayoko na sa'yo. Di na kita bibigyan ng ulam. So don't take it personally. No? Be respectful. And then, we have to follow up. No? Halika, sama ka sa akin sa church, sa Sunday. Tapos, wala na. Tapos na. Paano sasama yun? You have to follow up. After you invite the person, follow up with them. And let them know that you're still thinking about them. And that you hope they'll come to church with you soon. No? So, follow up pa rin natin. Pray. Be genuine and sincere. Be specific, be respectful, and follow up. That's how we can invite someone to church. No? And let us be intentional. No? Kagaya na lagi ko sinasabi, pag mag-i-invite ka, huwag ka lang mag-aya. No? Sabi mo sa kanya, sige, sa linggo, 9:30, dadaanan kita riyan. No? Pag sinabi mo dadaan ka talaga. Mamaya, sinabi mo dadaanan, tapos hintay siya, nakabihis na, namuti na yung mata kakahintay,
hindi mo dinaanan. So, anong ma-expect mo sa kanya? Anong expect niya sa'yo? Anong sasabihin niya sa'yo ngayon? Anong isipin niya? Diba? So, dapat, kapag sinabi natin dadaanan, daanan talaga. No? So, this is the how. Nakita natin yung why. Nakita natin yung how. No? Number 3, paano kung humindi? Diba? Ito yung kinatatakot natin minsan yung tanggihan tayo, di ba? Yung iba naman, hindi mo maririnig tatanggi. Oo lang ng oo yan. Pero, hindi pala. Lalo yung mga lalaki, di ba? Ang mga lalaki, kapag in-invite mo, oo, sige, oo. Pagdating ng time, wala. Sabi mo, magkita tayo sa ganito lugar. Sige, darating ako. No? Follow up mo, sige, papunta na ako. Namuti na yung mata ko kahintay, yung oo niya pala, hindi. No? Ganyan tayo mga Pinoy. Ang hirap humindi. Kahit hindi na pala talaga sa atin, pero ayaw nating humindi. Pero, kapag hinindian tayo, no? Siyempre, hindi naman lahat oo sa'yo. Merong pagkakataon talaga na hihindian ka. No? So, huwag kang ma-discourage, huwag sumamang loob mo kapag hindi siya sumama. It is okay. Okay lang po if someone says no to our invitation to church. Hindi mo expect yan na lahat ng sasabihan mo, lahat ng invite mo ay sasama sa iyo. So, meron talagang hihindi diyan. And we should not take it personally, kagaya nung binabanggit ko kanina. No? There are many reasons why someone might say no. And it is not always because they are not interested, hindi sila interesado, because we can simply respect their decision and continue to pray for them. Baka hindi pa lang siya ready, hindi pa siya handa nung time na yun na in-invite mo, kaya humindi siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya interesado. O baka may mga commitment lang siya, may mga prior commitment siya, kaya humindi. No? So, hindi ibig sabihin hindi siya interesado. So, if someone say no to your invitation to church, it's important na maging respectful pa rin tayo. Respetuhin pa rin natin yung kanyang desisyon. And here are a few things na pwede nating gawin kapag hinindian tayo. Okay? Una, pasalamatan natin siya. Thank them for their time. No? Even if they don't say yes, napakahalaga pa rin na magpasalamat tayo sa kanya. Uy, salamat sa time mo. No? Thank them for considering your invitation. And then, offer to answer any questions they have. Kung may mga questions sila, talungin mo. Baka may mga questions ka, o baka may mga kailangan klaruhin. No? So, offer to answer any question. If they are not sure about church, kung hindi sila sure, hindi sila tiyak, ano ba yung church na yan? We can offer them answers. Or, if they have concerns, kung may mga concerns sila, offer to answer their questions and concerns. And then, let them know that you're still thinking about them. Na kahit na humindi siya, paaramdam mo pa rin sa kanya, ipaalam mo pa rin sa kanya that you are still thinking about them. Even if they don't come to church, let them know that you are still thinking about them and that you are there for them. Especially kung friend mo yan. Especially kung loved one mo yan. Iparamdam mo pa rin that you are there for them kahit na humindi siya sa iyo. Siyempre, sa unang pagkakataon, baka hindi pa siya sasama sa iyo for many reasons. Maraming reasons yan. Some people may have different beliefs. So, ito yung ibang mga reason. Maaring iba yung paniniwala niya or hindi siya interesado sa anumang religion. So, if someone says no to your invitation, don't take it personally. Just continue to be a loving and caring person and let them know that you're there for them no matter what. Now,
here are some additional things that you can do if someone says no to your invitation to church. Don't give up. Don't give up on us, baby. Diba? No? Huwag bumitaw ka agad. Huwag sukuan ka agad. No? Just because someone says no, hinindian ka lang nung unang pagkakataon, tinigilan mo na. No? Hindi ko mo humindi siya nung unang pagkakataon, hindi ito nangangahulugan na hindi na siya mag-yes in the future. No? So continue to follow up lang. Don't give up. Keep inviting them, and eventually, sa mga susunod na invitation mo, magiging open na yan. At magugulat ka na lang, baka siya pa yung mag-aya sa'yo. Baka siya pa yung mag-initiate. No? Baka siya pa yung mag-chat sa'yo, oy, daanan mo ako rito. Sasama ako sa'yo. No? And then, be patient. It may take some time for the person to feel comfortable coming to church. Huwag natin silang i-pressure, huwag natin silang madaliin. Don't rush them. Just be patient with them. And then, be understanding. Everyone has different reasons for not wanting to go to church. Be understanding of their reasons and don't try to change their mind. Huwag natin silang manipulahin. Unawain natin sila. So, inviting to church is a simple act of love. It is a way of sharing the good news of Jesus Christ with others. When we invite someone to church, we are opening the door for them to experience the peace and joy that only Jesus can give. Remember, inviting someone to church is a way of showing them love. It is a way of sharing the good news of Jesus Christ with them. So don't be afraid to invite someone to church today. And you might just change their life. So in closing, tayo po tumayo. Let us sing this song. This is an old song written and sung by Michael W. Smith. And this song is about friends. Siguro yung mga kabataan bago sa pandinig nyo ito, pero lumang kanta na ito, no? Pwede nyo gawing theme song sa inyong mga friends, no? Packing up the dreams God planted in the fertile soil of youth. Can't believe the hopes He's granted. Means of chapter in your life is through. We'll keep you close as always. It won't even seem you gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that gives us strong. And friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And the friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hand we know that our lifetime's not too long to leave us friends. Iba, sarap na my friend. With the faith and love God's given, springing from the hope we know, we will pray the joy you live in
seem you've gone. 'Cause our hearts, big and small ways, will keep the love that keeps us strong. And friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to leave us friends. And friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know lifetime's not too long to leave us friends. No, a lifetime's not too long to leave us friends. Amen. Indeed, yung habang buhay ay napakaikli lang para mamuhay bilang magkakaibigan, magkakapatid sa Panginoon. No? And we can still continue our friendship, our relationship, even when we are in God's kingdom already. So, I encourage you to still pray for your friends and loved ones and continue to invite them to be with us until Jesus comes to take us to His kingdom. Tayo po'y manalangin. Dear God, we thank you for the invitation to come to you and find the rest. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng courage, ng boldness to invite others to church. And we pray na sa pagpunta po nila rito, maranasan po nila yung pag-ibig, maranasan po nila yung kapayapaan na nagbumula sa inyo sa kanila pong pagparito. At nawa Panginoon, maranasan nila higit sa lahat ang inyong presensya. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yon, sige po, tayo po dadako na sa ating pagbibigay. Buksan po natin ang ating Biblia sa Levitico 27:30. Ang sayo po dito, ang lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga na pananim ay nakalaan kay Yahweh. Tayo po magbigay ng mga bagay na inilaan natin para sa ating Panginoon. Po, magbigay po tayo. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it, Lord. Okay, sige po. Tayo po'y manalangin para sa ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay nakapagbigay ng kaloob para sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na nagbigay na kailang ikapo ng buong buo sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy po na pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat kapatiran upang sa mga pagkakataon na
kami ay magbibigay ay mapagbigay kami ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, pagpalain nyo nga po ang mga kaloob na ito'y magamit upang sa ikalalago ng inyong gawain sa lugar na ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa bawat isa na naririto upang sama-sama tayong nagpupuri sa ating Panginoon. Okay. Sa ating announcement, acknowledgement muna. Salamat sa mga ginamit ng Panginoon sa araw na ito sa ating call to worship. Si Sister Jenny Taton, siya rin po ang ating song leader. Salamat din sa ating nag-call to offering si Pastor Jang Sing. Sabi ko sa kanya, since na nandito siya, ay siya na lang din ang mag-offering. So palakpakan naman natin si Pastor Jang. Okay. Speaker natin si Pastor Rafi Malang. Okay, salamat din sa ating mga nag-play ng instrument, si Joseph, si Jermaine, tsaka si Jasper. So, sa next Sunday naman po, ang ating scripture reading, si Alexis Vasquez. Sa call to offering naman, si Jenny Rose. Okay, announcement na po tayo. Okay, prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Yun, sama-sama po tayong manalangin. Napakasarap po talaga na ang bawat isa ay dumudulog, no? Tayo para sa ating Panginoon. Hinihiling natin ang ating mga request sa Kanya. So, yun po. And then, Youth Connect every Saturday at 5 p.m. para sa mga youth boys, and Sunday afternoon service ang mga youth girls naman. Children's Saturday School at every Saturday at 3 p.m. Announcement. Sa mga kababaihan naman po, meron po tayong AWP Cell District Conference. Ang team natin ay Unshakable Faith. Speaker natin si Reverend Dr. Marvin Pilayog. October 7 po ito sa ganap na 8 a.m. hanggang 12 noon. Gaganapin ito sa Awesome Grace Christian Church, Brookside, Park Place sa Cainta. May registration fee tayo na 300 pesos. Okay. Next po. Para sa mga youth naman, ang Southeastern Luzon District Youth Fellowship, ang team nila ay The Pathway. Speaker po ay si Pastor Dave Van Worskirk. Reported Sa October 1 at 1 p.m. Sunday ito mga kabataan. Ang venue ay Sunriseville Basketball Court, Nagpayong, Pinagbuhatan, Pasig City. Mababa lang po ang registration fee nila dahil mga wala pa silang trabaho. So, 15 pesos lang naman. So, yun lamang po ang aking announcement. Okay, happy birthday sa ating birthday celebrant. Okay, nung September 20, si Jeffrey Domdom. Tapos na po yan. Okay. Ngayon po, nagdiriwang ng kanyang kaarawan, September 24, si Charmaine Amador. So, batiin natin siya. Kung hindi pa natin siya nababati, ay batiin natin siya sa Facebook. So, yun lamang po ang aking announcement at maraming salamat po sa ating lahat. Okay, kagaya po nung in-announce last time, we'll be starting our small group today. No? Meron tayong video na papanoorin, and then after this, mag-group po tayo at meron po mga discussion question tayong pag-uusapan. Okay? So, panoorin po natin tong video. Welcome sa ating series of training para sa mga disciple makers at sa mga nasa spiritual leadership. Ako si Samuel Carino at ako ang inyong host sa mga sesyong ito. Sama-sama nating pag-aralan ang ating ginagampanan sa dakilang misyon ng Diyos sa mundo ngayon at matutunan ang mga skills upang maging higit na effective sa pag-lead sa iba. Sa session na ito,
ating alamin ang ating mga roles bilang disciple maker. May mga responsibilidad at mga tagubilin ng ating Panginoon sa atin. Ang mga ito ay isang kaloob at pribilehiyo. Sama-sama nating tingnan ang salita ng Diyos at magkakaroon tayo ng pagkakataon na i-apply ang lahat ng ito sa ating buhay sa pamamagitan ng ating group discussion time. May katanungan ako bilang panimula. Take a moment to really think about this. Nung ikaw ay naging Kristiyano, ano ang nabago sa iyong buhay? Karamihan sa atin, pag-uugali ang unang nagbago. Pag nagsimula tayong makipag-fellowship with other believers at dumalo sa pananambahan. Nagsimula tayong magbasa ng salita ng Diyos sa kauna-unahang pagkakataon, or we read the Bible for the first with renewed understanding. Nagsimula na tayong makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Nagsimula na rin tayong mabagabag sa mga pag-uugali na makasalanan. Maaring napapansin ng iba na ang ninanais natin hindi tulad na ng dati. However, the outward signs of true belief and conversion to Christianity come from a different change, a change to our hearts. Resulta ito ng gawain ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Hindi ito ang lahat. Aside from the inward changes which we will explore in future lessons, our very identity is made new and with it, our purpose. Kung kayo ay naging Kristiyano, ito ay dahil may nag-akay sa inyo kay Jesus at sinundan ninyo sila. Narinig nyo ang mensahe ng Ebanghelyo. Ano ang mensahe na ito? This is the message. God has a plan to restore everything that is broken and to make all things new. Maisasagawa niya ito sa bawat tao na magiging tapat sa Kanya. Kinakailangan na malaman ng bawat tao na mayroong isang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos na lumalang sa atin. Wala ni isa ang nakakahigit sa Kanya. Ngunit, hindi natin siya pinarangalan bilang Diyos at winasak natin ang Kanyang perpektong plano. Pinili natin na sambahin ang sariling mga plano at kaligayahan kaysa totoong mabuti. The consequences of this are destruction, despair, and irreparable distance from the one who made us for a purpose. There is only one way to restoration, through God's one and only Son, Jesus Christ. We become united with Him through a repentant heart and through faith demonstrated by an obedient life. Sa ating paglilingkod sa sariling daan patungo sa pagpili sa daan ng Diyos, sinasabi sa Biblia na tayo ay bago ng nilikha. Sa panlabas, tulad pa rin ng dati, na sa dating tirahan, dating ugnayan, dating pangalan, at pinagtatrabahuan. Ngunit may bago ng pagkatao. Sa paningin ng Diyos at sa ating tagapaglikha, tayo ay dating kaaway, ngayon ay kaibigan at anak na ng Diyos. Tayo ay dating masama at makasalanan. Ngayon ay pinatawad at tinawag na matuwid at banal. Ang mga kinakaaniban noon ay pangalawa na lamang sa katotohanan na kabahagi na tayo ngayon sa pamilya ng Diyos, ang Iglesia. God has built the church to transform all that is wrong in the world and to bring about His perfect eternal kingdom. To understand discipleship, we must understand deeply who we are and what we are a part of. Ngayon, nais ko na pag-isipan ninyo ang lahat ng mga pagbabago na naganap sa inyong buhay. Bilang tagapamuno ng iba, sa kanilang espiritual na paglalakbay, kinakailangan nating malaman ang ating layunin. Alamin natin ang mga layon ng ating pagdidisipulo. Pangalawa,
sa pangunguna man ito ng small group o pagtulong sa iba na nagsisimula sa isang ministry. Kinakailangan na mapanghawakan sa ating layon dahil marami ang mga kakaabalahan sa buhay ang makapagpalimot nito. We need to remember that we were rescued from and what we were rescued for. God wants us to be part of this incredible plan to save and restore the world. May bago tayong pagkakakilanlan upang maisagawa ito. Hindi ang ating sariling likha, sa halip isang pagkakakilanlan na higit na malaki at mahalaga kaysa iyong inaakala. Ang Diyos ang nagligtas sa atin at nagbigay ng bagong pangalan. He is the one who defines our new identity as His children. Kaakibat nito, bahagi tayo sa misyon ng pamilya. Pinagkalooban niya tayo ng karangalan na kailanman ay hindi natin kayang matamo sa sarili lamang. Isang kakayanan na may kapangyarihan at kahalagahan. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng kakayanan na magagamit upang matupad ang gawain ang mga kaloob ng Espiritu. Ibinigay niya ang kapangyarihan ng Espiritu and He gives us our own salvation story. Ito ang patunay ng kapangyarihan ng Diyos sa mga hindi paligtas. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagbubunsod sa atin upang mahalin ang iba at kalayaan mula sa pagkagapos ng kasalanan upang may galak na sumunod sa kautusan ng Diyos nang nagbibigay buhay. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng pagnanais na sumunod sa mga kautusan ng Diyos at malalim na kagalakan at kapayapaan na nananatili. Kung tumugon kayo sa Ebanghelyo at pinili nyo na sumunod kay Hesu Kristo, ang lahat ng mga ito ay mapapasa inyo. You are a disciple, and your life and witness are meant to transform others from doubters to disciples wherever you go. Ang bawat disipulo ay tinawag upang magdisipulo rin. Nararapat na tagapagdisipulo ang bawat Kristiyano. Ano ang kahulugan ng tagapagdisipulo? Sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, maraming mga guro ang mga disipulo at o tagasunod. Malapitan silang lumalakad sa likuran ng kanilang mga guro at sinusundan nila ang bawat yapak nito. Kalaunan, ang mga tagasunod na ito ay nagiging katulad na sila ng kanilang mga guro. Nalalaman ng mga tao batay sa nakikita nila kung sino ang kanilang mga guro. Marami ang maaring gawin ni Jesus nang siya ay narito pa. Maari niyang ipangtapon sa karagatan ang mga bundok at igupo ang mga pamahalaan. Magagawa ito ng kanyang kapangyarihan, ngunit minabuti ng ating Panginoon na pagtuunan ng pansin ang 12 nilalang na tagasunod upang mabago ang mundo. Sa Mateo 28, 18 hanggang 20, ang ating mababasa ang misyon na ibinigay ni Jesus sa 11 na gumawa ng mga disipulo. Paano nila ito dapat isasagawa? 2 hakbang ang nararapat nilang gawin pagkatapos na ibahagi ang magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Una, mabautismuhan ang mga tao. Maakay sila sa panibagong pamayanan ng Diyos. Pangalawa, turuan sila na sumunod sa lahat ng ipinag-utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang mga disipulo ni Jesus na gumagawa ng mga disipulo at mga disipulo na ito ay gumagawa rin ng mga disipulo. Hindi nila itatago ang mensahe kung kaya narito tayo ngayon nakakilala at sumusunod sa ating Panginoon.
sa maikling salita, kasama sa pagdidisipulo ang pagsunod kay Jesus at ang pag-anyaya sa iba na sumunod rin tulad ng ating ginagawa. Si Apostol Pablo na nagdisipulo sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi sa kanyang mga disipulo na sundan niya sa kanyang pagsunod kay Hesukristo. Kapag aking binabanggit ang pagsunod, hindi ito nangangahulugan na sundan ang pangkalahatang direksyon ng sino man ang namumuno. Ibig kong sabihin na pamarisan o gayahin ang kanilang buhay hanggang sa maging magkatulad na sa paningin, sa tunog, at sa asta ng ating sinusundan. Layon ng pagdidisipulo na mabago tayo at maging tulad ni Hesukristo para sa sarili at sa mga sumusunod sa atin. Paano natin posibleng magagawa ang napakalaking gawain sa pagtulong sa iba na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo? Una, ating unawain na kinakailangan ng panahon upang mangyari ang pagbabagong ito sa ating lahat. Sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos upang maisagawa natin ito. Sa ating pagsunod sa mga utos, ipinangako ni Jesus ang kanyang walang hanggang presensya. Mangyayari ang pagdidisipulo sa simple at palagian na pagkikita sa kanila sa coffee time o pag-uusap tungkol sa buhay, mga pagtatanong at paghahanap ng sagot sa salita ng Diyos. Maari din ang palagian o formal na pangkat o grupo na nagtatagpo upang mag-aral ng ating Biblia. Maari din ang mga ugnayan sa buhay ng pagkakaibigan. May mga disipulo, may pagdidisipulo kung mayroong sinasadya at intensyonal na pagtuturo at ugnayan na may layon. Ano ang matutupad sa pagdidisipulo at bakit ibinigay ng Diyos ang ganitong utos? Mayroon hindi bababa sa dalawa ang dahilan. Una, ganito lalago ang kaharian ng Diyos. Paisa-isa, nababago ang mga tao. Sila naman ang magdidisipulo sa iba. Maaring walang gaanong epekto ito sa ating mundo. Ngunit, pag-isipan ninyo ito. Halimbawa, ibinahagi mo sa isang kaibigan ang ebanghelyo at ipinagpatuloy mo ito sa loob na 6 na buwan. Mataimtim mo siyang idinadalangin habang na siya ay nagpasya na sumunod kay Jesus. Mayroon ka ng bagong kapatid kay Hesukristo at ang tao na ito ay pagsisimula ng pagkanyang pagiging disipulo. Kung mapagtuunan mo ng katagpuin siya, maibabahagi ang buhay mo sa loob ng 6 na buwan o higit pa. May 2 ng Kristiyano sa pagkatapos ng 1 taon. Ikaw at ang bagong tagasunod na sa paglalakbay bilang disipulo ay nakahanda na rin na ibahagi ang pananampalataya sa iba. Tama naman kayo kung sasabihin nyo na hindi marami ang 2. Ngunit kapag ang bawat isa sa inyo ay pinili na naman ng isa na gagawing disipulo, may 4 na sa pagkatapos ng 2 taon. Maaring huminto kayo sa paniniwalang nagawa na ang tungkulin at ipasa ang mensahe sa iba. Ngunit, nang itinalakay ni Jesus ang patungkol sa kaharian ng Diyos, gumamit siya ng mga paglalarawan ng malawakan pa na paglago. Binanggit niya ang nagagawa ng pampaalsa sa minasa sa harina. Binanggit din niya na mula sa isang maliit na buto, yumabong sa paglaki ang isang punong kahoy. Sinadya niya
na magmumultiply at hindi lamang pagdadagdag ng isa o dalawa ang pagpaparami sa kaharian. Ating tingnan ang mangyayari sa 4 na tao na ating nabanggit sa una. Sa pagdidisipulo naman, tag-iisa sa loob ng 1 taon. Magkakaroon tayo ng 16 na believers pagkalipas na 4 na taon. Lumaki ang ating bilang. Magkakaroon tayo ng 64 believers pagkalipas ng 6 na taon. Marami ito. Tingnan pa ang mga susunod na mangyayari. Sa 8 taon na bawat isa magdidisipulo ng isa, meron tayong 256 na believers ang resulta. Sa 12 taon, meron tayong 4,096 na believers. Sa 20 taon na ganitong ministry, meron tayong 1,048,576 na believers. Sa 33 taon, ang epekto nito sa multiplika ay magkakaroon tayo ng 8,589,934,592 na believers. Alam mo naman, marahil na higit na ito sa kasalukuyan populasyon ng ating mundo. Paano ibinigay ni Jesus ang gawain sa pagdidisipulo sa lahat ng bansa sa 11 nilalang na pangkaraniwan lamang? Nagawa ni Jesus ang himala sa buhay ng ating iaalay. Tulad ng kanyang ginawa sa pagpaparami ng tinapay at isda sa kusang ipinagkaloob sa kanya. Nakakain at nabusog ang lahat ng mga ito at mga basket pa ay napuno ng mga tira. Hindi lamang magdaragdag si Jesus sa kanyang iglesia, kaya pa niya itong paramihin. Itanong mo ito sa iyong sarili ngayon. Kasama ba ako ni Jesus? Kaisa ba ako sa kanya sa ganitong misyon? Ikalawa, discipleship renews and builds our own faith. Sa ating pagtuturo at pagtulong sa iba gamit ang bagong paningin, muli nating nakikita ang mga katotohanan na ginagawa ng Diyos. Kung sakaling nadama mo na ng paghihina ang pananampalataya at iniisip na narinig na ang lahat, tanda ito ng paghihingalo sa pananampalataya. Dahil kaya wala na kayong kinakain ng iba. May isang makapangyarihan paghahambing na dapat alahanin. Nais natin na maging dagat ng Galilee o Sea of Galilee ay hindi maging tulad ng patay na dagat or Dead Sea. Aking ipapaliwanag. May 2 dagat sa Holy Land kung saan ginawa ni Jesus ang kanyang mga ministeryo. Sadyang naiiba ang Dead Sea dahil mataas ang taglay nito na asin. Sa katunayan, halos 10 beses na maalat ito kaysa sa ibang tubig dagat. Kaya walang isda, walang halamang dagat, wala ni isa na maaring mabuhay dito. Napakaganda, ngunit walang buhay. Sa bandang hilagan ng Dead Sea, naroroon ang Sea of Galilee. Ito ay sagana sa buhay, punong-puno ng iba't ibang uri ng isda at halaman ng dagat. Pinagkukunan ito ng masaganang pagkain. Kamangha-mangha, 2 dagat na isang ilog ng Jordan ang pinagmulan, ngunit naging magkaiba ang kinahinatnan. Sa Sea of Galilee, tinatanggap ang umaagos ng tubig mula sa Jordan River at ipinapaagos nito palabas sa iba pang bahagi. Malusog ang dagat dahil hindi nananatili rito ang asin. At ang iba pang mineral na mula sa dalampasigan. Umaagos ito sa mga kalapit na batis at daluyan. Sa ganito, napapanatili ang balanse, ang magandang katangian ng dagat. Ngayon,
tinatanggap ng Dead Sea ang tubig na nagmumula sa Jordan River. Ngunit wala itong ibang ipinapadaluyan. Tumatanggap ng daloy at ipinanghahawakan. Sumisigaw ang tubig na iiwanan ang asin at mineral hanggang tumataas ang level ng mga ito, kaya wala maaring mabuhay dito. Bakit ko ipinakita ang dalawang dagat? Tularan natin ang Sea of Galilee upang mananatiling buhay ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Bibigyan tayo ng Diyos ng mga pinagpala at kalaman upang ibahagi ito sa iba. Tayo ay natututo upang ituro din sa iba. Ipinagpapala tayo kung nagdidisipulo tayo ng iba. Nagkakaroon tayo ng kaibigan, ng katuwang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng kapatid kay Kristo. Muli nating natututunan ang mga katotohanan patungkol sa Diyos ng mga paninibagong kapaaranan. Lumalago ang ating kaloob at pagpapala. Makikita ninyo na napakarami ng matatanggap sa pagbibigay o pagbabahagi ng inyong pananampalataya. Sinasabi ng sanlibutan na panghawakan ng mahigpit ang tinatangkilik. Sinasabi nito na limitado lamang at mauubos kung ibibigay ang ating panahon at talento. Ngunit kay Jesus, ipinagkaloob ang lahat-lahat, maging ang kanyang sarili ay ibinigay. Hindi siya limitado sa anumang paraan. Kung may kakulangan man sa inyo ngayon, maaari hindi pa sapat ang naipamigay mula sa mga tinatangkilik. Yaon ang dalawang natatamo sa pagdidisipulo, na ipanukala na ang Diyos na sa pamamagitan ng mga karaniwang tao na tulad niyo at tulad ko. Maisa sa katuparan niya ang mga ito. Ngunit, bakit nga ba hindi nangyayari sa iglesia ang pagdidisipulo sa abot na makakaya nito? Sa aking palagay, may 4 na dahilan na hadlang sa mga tao upang magdisipulo. Una, sa iglesia, marami ang hindi nakakaalam sa kanilang identity at purpose. Maraming Kristiyano sa ngayon ang abala, gumagawa ng maraming bagay na sa tingin nila ay ministry o gawaing paglilingkod, ngunit wala namang bunga. Ang kaabalahan sa mga programa at mga pag-aaral ay naglalayo sa atin sa tunay na gawain ng pagdidisipulo. Nagsimula tayo sa pag-iisip na higit tayong mabuti kaysa mga hindi sumusunod kay Jesus. Dahil dito, minabuti na rin natin na manatiling ligtas sa loob ng ating mga bahay o simbahan sa halip na magkaroon tayo ng puso ni Jesus para sa mga lost people. Maaring naturuan din tayo na pagiging Kristiyano ay patungkol lahat sa pag-iwas sa kaparusahan at pagkatapos ng kamatayan. Totoo naman na hindi naman ito ang layo ng ating buhay, na wala ng alahanin patungkol sa ating kaluluwa at pabayaan na lamang ang mga kaluluwa na nakapaligid sa atin. The purpose of following Jesus is not to receive greater blessings like happiness or financial security or personal comfort in this lifetime. Ang tunay na layon sa pagsunod kay Jesus ay yaong baguhin niya tayo at magbunga ng pagbabago sa mundo dulot ng pagdidisipulo. Do you know your identity and purpose? Ikalawa, sa iglesia, marami ang naniniwala na may iba na ang gagawa nito. Naisip niyo ba na napakahalaga ang pag-ibanghelyo at pagdidisipulo? Ngunit, mas mabuti kung ipaubayan na lamang ito sa mga pastor at mga misyonaryo. Tingnan natin ito. Inihabili ni Jesus ang misyon sa kamay ng mga tao na siya mismo ang nagdisipulo. Hindi mataas ang mga pinag-aralan nila.
Hindi sila mayayaman at makapangyarihan. Wala silang mga tagasunod at walang impluensya man lamang. Sila ay katulad rin natin ngayon. Throughout the scripture, God gives His precious gift to people who are unworthy to hold them. Regular people living regular difficult lives, striving to obey but doing it imperfectly. Sila ang mga nais ng Diyos na maging tagapagdisipulo. Huwag kayong malinlang. Ang gawain na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay gawain para sa bawat Kristiyano. Nang dahil sa pag-ibig, tinubos niya kayo sa masaganang pag-ibig, ibinahagi rin sa iba ang pag-ibig na ito. Hindi pa ninyo nagagawa ito kung kaya na darama ninyo ang wala kayong kakayanan na gawin ito. Ipinangako ni Jesus na kasama natin siya at ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu sa sukat ng pangangailangan sa ating paggawa. Ikatlo, sa iglesia, marami ang hindi nakakaalam kung paano magdisipulo sa iba. May mga pagkakataon na ginagawa nating komplikado ang mga simpleng gawain. Kinakailangan lang namang tingnan ang ginawa ni Jesus sa atin at ituro natin ang natutunan. Ganoon lang. But we may feel intimidated by so large tasks. We believe that we do not know enough ourselves. Nangangahulugan na kailangan pa nating matuto mula sa iba. Sa ating pagdidisipulo, kailangan din tayo na ididisipulo ng isa pa. Nagpapatuloy ang pagkatuto habang tinutulungan ang iba sa gawain ito. Hindi kailangan na matutunan ninyo ang lahat bago magsimula. Sa katunayan, may mga bagay sa mundong ito na mapag-aralan lamang habang ginagawa natin. Sa ating pagdidisipulo, kailangan din tayo na idisipulo ng isa pa. Nagpapatuloy ang pagkatuto habang tinutulungan ng iba sa gawain ito. Hindi kailangan matutunan ninyo ang lahat bago simulan. Sa katunayan, may mga bagay sa mundong ito na mapag-aralan lamang habang ginagawa natin. Sa mga susunod na sesyon, mapag-aralan pa natin ang ibang kakayahan. Huwag lamang mabalisa kung hindi nyo pa man nalalaman. Mag-rely sa banal na Espiritu na magtuturo sa inyo as you step out in obedience. Ikaapat, sa iglesia, marami ngayon ang hindi pinipili ang pagsabuhay bilang isang disipulo. Kung meron mang hindi nagbabalak o walang balak na magdisipulo, maaring hindi nila mamumuhay bilang disipulo. Maaring lumayo sila sa taus-pusong pagsunod at katapatan sa ating Panginoong Hesus. Maaari na may ibang pinagmamalasakitan o mga ninanais ang higit na pinapahalagan sa buhay. It could be that other cares or desires have taken first place in their life. Their own comfort, protection, reputation, or security are more important to them than the kingdom of God. Hindi pa nila pinili ang mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan, at espiritu. They are choosing not to love others by not discipling them. Gabay ang kailangan ng mga new Christians. Hindi nila madarama ang pagmamahal kung hindi sila madidisipulo. Hindi makakaranas ng pagmamahal yaong mga hindi pa nakaalam ng Ebanghelyo kung hindi natin ibabahagi ang katangiang pag-asa nila sa buhay. Pag-isipan ito ngayon, namumuhay ba kayo bilang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang tunay na disipulo ay nagdidisipulo sa iba. Where you are today is exactly the right place to make disciples. Hindi aksidente na nakatira kayo sa kalsada na ito o sa gusali na ito. Hindi aksidente na nakilala ang mga tao na nakilala ninyo. May pagmamasid sa gawin ninyo at natutunan
ang kahulugan ng pagiging Kristiyano sa buhay ninyo. Sa mga darating na taon, may mga tao na magmamasid sa inyong halimbawa at magkakaroon din ng mga tao na magmamasid sa kanilang halimbawa. Ano man ang gawin o ang sabihin ninyo ngayon o magkakaroon ng epekto sa mga henerasyon sa mundong ito. Choosing to obey today and giving time and attention to discipleship is the most loving thing we can do for one another. Ito ang pinakadakilang paraan upang lumago ang sariling kagalakan at kasiyahan sa mga katotohanan ng Diyos. This is our purpose and identity. Consider today, how will you fulfill this purpose with all that God has given you? Will you walk behind Jesus so closely that someone following you becomes like Jesus too? Maglaan ng panahon, sama-samang talakayin ang mga ideyang ito at kaisipan na nabanggit at manalangin para sa isa't isa. May discussion material ang inyong leader upang magamit sa ibayo pang pag-uusap hinggil sa paksa. Pagtuunan ang practical application sa inyong leadership. Samahan ninyo kaming muli sa susunod na sesyon upang higit na lumago ang inyong pananaw at kakayanan bilang namumuno. God bless you as you make His greatness and gospel known.